Hello, hello mga kayanggaw! Hello! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And my co-voice actor here... Randall! Yes! And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Ay, oo nga. At ang ating kayanggaw of the day na napili ay si... Walang iba kundi si Shara Tarayo 4136. Sabi niya, nakakatuwa ang naisip ni YouTube. Yung lumalabas na ang mga narrator kasi nakikita na namin kung paano nyo dinideliver yung mga salita. Nakaparcel yung namin mga salita eh. Naaliw ako kasi todo effort pala talaga din at may action, ramdam na ramdam. Pero mas natutuwa ako sa mga storya lalo na pag love story. Thank you Miss Jem sa mga upload. Hindi niya sinabi kung taga saan siya. Oo. Pero I assume ay hello from the Philippines. Taga Pilipinas siya. Ayan, maraming salamat na appreciate mong makita ang aming mga pagmumuka. Yes, oo nga. Kasi dati boses-boses lang, di ba? At ayun na nga, maraming salamat sa suporta at kung gusto niyo rin maging kayanggaw of the day kagaya niya, i-comment nyo lang ang inyong experience sa pagsuporta, yung favorite lesson na natutunan ninyo sa ating kwento. Okay? At wag na nga natin patagalin, Rendel. Ang ating istorya ngayong araw ay tungkol sa storya Ni Jerome. Ayun na nga. Kaya naman mga kayangga, kumapit na at humandang kinikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa lahat ng tagapakinig ng channel ninyo. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagpili sa kwento ko para maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Jerome at ito ang aking kwento. Magandang araw, Carol. Ay nako, umalis ka nga Jerome. Huwag mo ako abalahin, marami akong ginagawa. Suplado naman nito. Gusto lang sana makipag-uusap. Okay lang ba sa'yo kung tulungan kitang magbilad ng karne at sili? Wala naman akong gagawin eh. Gusto ko lang mapadali yung trabaho mo. Ay nako, sanay na ako sa ganitong gawain no. Kaya hindi mo na ako kailangan tulungan na magawa to. Mas lalo lang babagal yung trabaho ko kapag nandito ka eh. Shupi! Suplado naman nito. Kaya mas lalo kitang nagugustuhan, Carol. Cute-cute mo eh. Pwede ba? Hindi ako nandito sa baryo nyo para sa lalaki no. Nandito ako para maghanap buhay. Lubayan mo nga ako sa kalandian mo, Jerome. Balang araw, mapapasakin ka rin. Ay nako, patawa-tawa lang ako pero ang totoo niyan, nasasaktan din ako sa mga sinasabi mo. Hindi pa nga ako nanliligaw sa'yo, busted na ako kagad. Ano mo ayaw mo sa akin? Dahil ba pangit ako? Hindi naman sa ganun. Kaso kasi nakakabigla ka. Kakalipat ko pa nga lang dito, ganyan na kaagad kung makitungo ka. Maliligo ka kaagad. Eh, bigyan mo naman ako ng pagkakataon para makilala kita. Tinalikuran niya ako at abala na siya sa kanyang ginagawa. Trabaho niya ang magbilad ng karne at sili, tapos ilalako niya iyon sa baryo namin hanggang sa kabilang baryo. Marami siyang suki, kaya maayos ang buhay niya. Ako naman ang taga-katay ng karne sa baryo namin. Isang araw, malaki ang binayad sa akin sa pagkatay ng karne. Kaya naman bumili ako ng bulaklak at tsokolate para kay Carol. Nang makita ko si Jose, inutusan ko siyang ihatid kay Carol ang mga binili ko, habang ako naman ay nagmamanman lang. Kuya Jerome, dagdagan niyo naman po isusuhol niyo sa akin. Ayaw ko naman itong lumang piso. Ihatid mo lang naman sa kanya tapos babalikan na kaagad eh. Kahit na po. Gusto niyo, kayo na lang maghatid dito. Oo na. Ito na, gagawin ko ng 10 piso. Basta, itong suhol mo ha? Ayusin mo trabaho mo. Ihatid mo sa kanya. Sige po, dito ka lang ha. Makinig ka lang dyan kung ano sasabihin niya. Lumapit ang bata kay Carol habang nagbibilad siya ng sili at karne. Napangiti naman siya nang magharap na sila ni Jose. Ate Carol, para po sa inyo. Oh,
Saan ka naman kumuha ng pambili mo nan? Hindi po to galing sa akin. Ha? Galing po dun kay Kuya Jerome. Sabi niya po, paabot ko daw po sa inyo. Ganon? Nasan ba yung mokong na yun? Alam mo, pakisabi sa kanya ha, na wag na siya mag-abala. Hindi naman ako mahilig sa tsokolate, no? Oy, pinaghirapan po yan ni Kuya Jerome. Binigyan niya nga po ako ng suhol dito kasi para mahatid po sa inyo. Ate Carol, gwapo naman po si Kuya Jerome Masipag at maalaga. Bakit ba ayaw niyo sa kanya? Nako, kung gusto niyo po siya, huwag niyo na po patagalin. Hindi niyo po ata alam na marami nagkakagusto sa kanya. Pero sa inyo lang po talaga siya nag-e-effort ng ganito. Ay nako Jose, mukha naman kasing babaero yung kumag na yun, no? Iniingatan ko lang yung puso ko na hindi masaktan sa maling tao. Babaero po siya tignan pero dahil lang po yun sa gwapo siya. Pero hindi po siya ganun, maniwala po kayo. Ginulo ni Carol ang buhok ni Jose habang nakangiti. Maya-maya pa, bumalik na si Jose sa kinaroroonan ko. Nag-appear ako sa kanya dahil ang galing niyang gumatong para lang matuwa si Carol. Sa susunod po, padagdag po ako ng bayad Hindi po sapat dun 10 piso. Pamahal naman to ng pamahal. Kaysa naman po na magbigay kayo ng regalo kay Ate Carol, tapos hindi naman po niya tatanggapin kung hindi ko po gagatungan. Hindi nga ba, sabi mo, suplada siya sa inyo? Alam ko na, Kuya Jerome. Huwag naman po sana sumama ang loob ninyo, pero hindi po kaya ako talaga yung gusto ni Ate Carol. Hindi magkakagusto sa yun, bata-bata mo pa eh. Hindi nga, kahit bata pa ako may kakayaan din akong gawin yung mga kayang gawin ng mga binata. Tumigil ka na. Sige na, umuwi ka na sa inyo. May pupuntahan pa ako. Mapagbiro talaga si Jose sa lahat ng bagay. Kakaiba talaga ang sense of humor ng batang iyon, kaya minsan nakakasabay siya sa mga matatanda. Nang papunta na ako sa palengke, nakita kong nagtutumpukan ng mga tao sa gilid ng kalsada. Si Mang Toti, nagwawala habang may bit-bit na itak. Kung sino man kumuha sa inyo sa labi ng kapatid ko doon sa sementeryo, ibalik nyo na. Hindi ako magdadalawang isip na tagain kayong lahat. Ay nako, Mang Toti, kumalma nga ho kayo. Ano naman ang gagawin namin sa labi ng kapatid mo? Saka mamaya may mataga ka pang bata dyan, kaya tumigil na ho kayo. Magtatawag kami ng pulis mula sa bayan kapag patuloy ka pang nagwawala dyan. Anong polis? O sige, tumawag kayo ng polis. Bago pa man makarating ang mga polis dito, siguradong may matataga na ako. Ay, Diyos ko naman, pambihira, oh. Patigilin nyo na nga yan. Baka makasakit pa ng ibang tao yung matandang yan eh. Kuya Jerome, pigilan niyo po si Mang Toti. Walang naglakas loob na lumapit sa kanya, kaya ako na lamang ang gumawa. Dinaganan ko siya. Natumba kami sa lupa, kaya sinenyasan ko si Jose na agawin sa kamay ni Mang Toti ang itak. Ay nako gapis nyo na nga yung baliw na matandang yan bago pa makasakit yan. Ayan, sige. Ayan pala si Kapitan at ang mga tanod eh. Magalit kayo. Hindi ako papayag na hindi ko mabawi ang bangkay ng kapatid ko kung sino man ang kumuha sa kanya noon. Apay, ano bang akala ninyo sa amin? Mga baliw para magukay pa ng bangkay? Mang Toti, huwag niyo na po idaan sa init ng ulo lahat ng bagay. Oo nga po, magiging kriminal pa po kayo kapag nakapatay kayo ng mga tao. Alam ko pong nag-aalala kayo sa bangkay ng kapatid niyo pero hindi lang naman kayo ang nawalan marami na rin po. Kaagad siyang hinuli ng mga tanod at dinala sa barangay. Naaawa ako kay Mang Toti. Mag-isa na lang kasi siya sa bahay niya dahil namatay na ang kapatid niyang babae na may sakit na cancer. Nang sumapit ang gabi, dinaanan ko si Jose sa bahay nila at niyaya ko siyang sumama sa akin papunta sa barangay. Hatiran ko sana ng makakain si Mang Toti doon. Alam niyo po bang palaisipan din po sa akin yung tungkol sa pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo? Sa tingin niyo po sino po yung kumukuha? Ewan ko. Ako pakiramdam ko mga adik Kasi wala namang matinong tao na huhukay sa mga bangkay. Ito kasi si Kapitan mahina sa pag-uuli ng mga adik Sinabi mo pa, malapit na tayo sa sementeryo. Oh, buti hindi ka natatakot dumaan dito. Ay hindi po. Ba't naman po ako matatakot, kuya?
Teka, kuya, tignan mo yun oh. Kailan pa nagkaroon ng estatwa dyan sa may sementeryo? Estatwa? Oo nga no. Sige, lapitan natin. Nagulat din ako nang makita ng malapitan ng estatwa. Kulay puti at nakapikit. Hinawakan ko iyon, ngunit napansin kong parang mainit ang balat ng estatwa. Baka nilagay nila kapitan yung estatwang to dito para ipanakot sa mga tao. Lalo na sa kumukuha ng bangkay. Baka nga po. Tara, dumiretso na nga po tayo sa barangay. Teka. Hawakan mo yung estatwa. Uy, tingnan mo. Alin po? Dito. Mainit yung katawan niya. Parang buhay. May buhay bang estatwa, kuya? Alam ko nga wala eh. Kaya nga nagulat din ako eh. Ngayon lang ako nakakita ng estatwang walang muka. Tara na nga, umalis na nga tayo dito. Umalis na kami, pero bigla akong napalingon sa kinaroroonan ng estatwa. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang makita kong kumilos ang estatwa. Alam kong hindi maniniwala si Jose kapag sinabi ko, kaya nagkibit balikat na lamang din ako. Nang sumapit ang umaga, pagkabangon ko, nalanghap ko ang masangsang na amoy. Lumabas ako ng bahay para hanapin kung saan nanggaling iyon, pero wala namang patay na hayop sa paligid. Napadaan si Ate Ellen sa kalsada, kaya tinawag ko siya. Ate Ellen! Ba't ganun ang baho ng paligid natin? Saan ba nagagaling ang amoy na yun? Ako kaya nga nagtakip na nga ako ng ilong. Ay, pabihira. Galing yata sa sementeryo. Maraming bangkay ang nahukay ngayon at umaalingaso sa baho yung buong baryo. Ano? Ganun na nga. Naghahantay nga kami kung ano yung plano ni Kapitan Tumawag na rin siya sa bayan para ma-aksyonan yung mga nangyayari. Naku naman, pambira. Magkakasakit tayo sa amoy nito kapag walang ginawa si Kapitan. Kaya nga O siya, aalis na ako ha. May kailangan pa akong asikasuhin Sige po. Tumango naman ako sa kanya at nasilayan ko si Carol. Mayroon siyang malaking bilao sa ulo na mayroong siling pinatuyo at karne. May takip din siya sa ilong. Lumapit ako sa kanya pero hindi niya lang ako pinansin. Kaya naman sumunod ako sa likuran niya habang kinakausap siya. Dapat hindi ka naglalako. Baka mamaya magkasakit ka sa amoy ng paligid natin galing sa sementeryo. Ay nako, hindi ko naman naaamoy dahil may pantakip ako sa ilong ko. Kahit na, ang mabuti pa, ako na lang magdadala ng mga paninda mo. Hindi na kailangan. Muwi ka na nga sa inyo. Mukhang hindi ka pa naghihilamos at nagmumumog dyan. Hindi naman talaga kasi kakagising ko lang Ang lahat ng pinag-uusapan ng mga tao sa baryo ay tungkol sa bangkay na nawawala. Napadaan ako sa grupo ng mga tsismosa sa baryo namin. Ang kanilang pinag-uusapan ay si Mang Toti. Nandoon din si Jose, kaya tinawag ko siya. Kuya Jerome! Wow! Himalang magkasabay kayong dalawa ngayon Sinagot niyo na po ba siya, Ate Carol? Ha? Hoy, hindi Siya lang tong sunod na sunod sa akin Sinamahan ko lang siya, Jose. Teka, ano yung pinag-uusapan nila? Ganito po, hindi po ako chismoso Pero sabi ng mga nakakatanda, si Mang Toti po atang naghuhukay sa mga bangkay kagabi. Ano? Si Mang Toti? Opo, Yung matanda na minsan na rin nawalan ng labi ng kapatid sa sementeryo? siya nga po. Hala? Amoy lupa at nabubulok na po siya ngayon. Tingnan mo siya. Siya lang yung wala dito. Parang hindi po siya apektado sa mga nangyayari. Teka, hindi ba nandun si Mang Toti sa barangay? Hinatiran pa nga natin siya ng pagkain kagabi Nakatakas raw po kasi. Gusto kong makita si Mang Toti ng araw na yon, pero hindi nga siya lumabas sa kanilang bahay. Hanggang lumipas ang ilan pang gabi, biglang dumating si Jose sa bahay. Hingal na hingal ang bata at may dalang balita sa akin. Sumama po kayo sa akin. May nakita po kaming nilalang na lumulutang doon sa likod ng kapilya. Ano?
Opo, nagkakagulo po yung mga tao. Sige tara, umalis na tayo. Alam niyo po bang may narinig na sigaw ng mga tao kanina dun sa likod ng kapilya? Malakas nga po ang kutob namin na baka mga taong pinapatay po yun. Paano mo ba narinig? Hindi po ako yung nakarinig kundi si nanay. Tumakbo lang po ako papunta rito para ipaalam po sa inyo dahil kaibigan ko po kayo. Nang makarating na kami sa likod ng kapilya, halos tumigil ako sa paghinga. May isang lalaking wala ng buhay. Naliligo sa sariling dugo at ang kahindik-hindik pa, mayroong butas ang kanyang sikmura. Ay, Diyos ko. Kawawa naman si Tibor. Kumalat ang kanyang mga laman loob. Ano? Bihira naman. Kumalat? Sino namang walang iyang gagawa nun? Ano ba itong nangyayari sa baryo natin? Ay, naku aswag yata ang may kagagawan nito Ang bihira talaga. Tingnan nyo naman yung atay niya sa lupa. Parang kinagat at nalamog pa yata. Ay, Kuya Jerome, nakakahilo po. Nakawalang gana po. Nakapanghina po yung mga nangyayari. Mga kasama, alisin niyo na po muna yung bata dito. Hindi po maaaring makita nila yung mga ganitong pangyayari. Hinatid ko si Jose sa bahay nila ng gabing iyon. Sa tingin ko, kaya siya nahilo dahil hindi niya nakayanan ang nakikita niya. Nang sumapit ang hapon, pinuntahan ko si Carol dahil mayroong nag-order ng tuyong sili at kailangang i-deliver iyon sa bayan. Napansin ko ang mga halamang gamot, bote ng langis at kalamansing nakasabit sa harap ng pinto ng kubo niya. Bakit ka may mga ganyang, Carol? Sa lahat ata ng mga bahay dito sa baryo, ito lang ang bahay na may kalamansing nakasabit sa harapan ng pintuan. Basta mahalaga yung mga yan para sa akin. Oh, ano bang sadya mo dito? Kukunin ko lang yung mga sili para maihatid sa bayan. Ito nga pala yung bayad saka kung ilang kilo tong in-order ko. Sakto na yan. Okay, salamat. O, nakanda na yung mga sili dyan Ayan, nasa loob ng plastic. Buhatin mo na lang. Teka nga, bakit ka ba ganyan? Kapag ako kaharap mo, lagi ka na lang nakasimangot. At bakit mo naman pinoproblema yung pagsimangot ko? Jerome, marami nangyari sa baryo na dapat mong pagtuunan ng pansin. Unahin mo na nga lang muna yun. Alam mo, pinaparamdam mo lang sa akin na wala talaga akong pag-asa sa'yo. Ano pa bang kulang? Tandaan mo na walang problema sa'yo, Jerome. Ako yung may problema sa sarili ko. Pwede ba makakaalis ka na? Marami pa akong gagawin, no? Ganoon siya palagi sa akin. Gustong-gusto akong tinatalikuran kahit gusto ko pa siyang kausapin. Kaagad ko namang dinala sa bayan ang mga nakuha kong sili sa bahay niya. Nang makarating ako sa baryo, magdidilim na. Nakasulubong ko pa si Kuya Pablo, ang anak ni Aling Mercy na minsan lang lumalabas sa bahay nila dahil nga mayroong sakit. Jerome, ginabi ka yata galing sa bayan Siguro malaki-laki ang kinita mo ngayon. Tama lang po, pangkain ko bukas. Kayo po, saan kayo pupunta? Magaling na po ba kayo? Dyan lang. Susunduin ko lang si nanay sa may sugalan. Matanda talaga na yun palagi na lang nagpapagabi. Alam naman niyang delikado ang bayan natin. Sa awa ng Diyos, maayos na rin ang nararamdaman ko ngayon. Mabuti naman po. Sige po, kailangan ko na rin pong umuwi. Hindi pa po kasi ako nakakapagsaing. Sige. Pagkatapos kong kumain, kaagad na akong nahiga. Hindi mawala sa isipan ko si Carol. Siya lang talaga ang babaeng naging dahilan kung bakit ako napupuyat sa gabi. Sa sobrang ganda niya, hindi ko talaga magawang ialis siya sa isipan ko. Maya-maya, biglang may kumatok sa pintuan kaya napabangon ako. Sumilip muna ako sa siwang ng dingding at nakita ko si Mang Toti, kaya kaagad kong binuksan ang pinto. Jerome, pabuti naman at gising ka pa. May nakita akong anino na pumasok sa katawan ng kapitbahay ko natutulog. Ha? Sino namang kapitbahay mo? Si Brian. Di pa mag-isa lang yun sa bahay niya at sira-sira na mga dingding. Napadaan ako doon at nakita ko talaga.
Malabo naman po yung paniwalaan yung mga sinasabi ninyo. Paano naman po papasok sa katawan ng tao yung isang anino? Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako na totoo. Ay nako, sige ganito na lang po. Puntahan natin si Brian ngayon kung talagang nagsasabi kayo na totoo. Tara na at nang ikaw mismo makakita. Para makuha niya ang tiwala ko, kailangan kong sumama sa kanya at makita si Brian. Nang makarating kami doon, nakita kong nakakalat ang dugo sa may sahig. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon. Napansin ko ang kwarto na sira ang dingding ngunit may kurtinang nakatakip. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina at napaatras ako nang makita ko si Brian. Magtote, tingnan mo si Brian. Nakandusay na lang sa higaan niya at wala ng buhay. Ang may kagagawa nito ay yung anino na pumasok sa kanya katawan, Jerome. Ang anino na yon ang pumatay. Tumawag ka na ng mga tao, dalian mo. Ikaw na tumawag. Walang maniniwala sa akin. Sige, kahit anong mangyari, wag mong gagalawin ng bangkaya. Babalik ko kagad. Tumakbo ako at inisa-isa ang mga bahay upang ipaalam sa kanila ang mga nangyayari. Tinawag ko rin pati si Kapitan kaya sumama rin siya sa akin. Marami ang natatakot dahil hindi lang bangkay ang nawawala kundi pumapatay na rin ng mga tao ang kriminal. Napansin kong wala na naman si Mang Toti nang makarating kami doon. Ay naku, Jerome. Paano mo ba nalaman na may masamang nangyari kay Brian, ha? Malayo ang bahay mo rito sa bahay niya. Huwag mo sabihin narinig mo siyang sumigaw. Hindi po. Pinuntahan po kasi ako ni Mang Toti sa bahay. Ang sabi niya, nakita niya raw yung anino na pumasok sa katawan ni Brian. Nang puntahan namin siya, ayun, patay na siya. Naku, hindi kaya siya ang pumatay kay Brian? Kung siya, dapat po may dugo ako nakita sa kamay o damit niya pero wala po, malinis po siya. Naku, Aling Mercy. Malakas ang kutob kung may kinalaman si Mang Toti talaga sa mga nangyayari. Unang-una, kaya ko naisip na may kinalaman siya dahil bakit alam niyang pinasok ng anino yung katawan ni Brian, di ba? Saka hindi naman yun nangyayari. Wala namang aninong kayang pasukin ng katawan ng sino mga tao, hindi ba? Sa totoo lang po, kahit po ako nagdududa sa kanya. Iniwan ko siya rito pero nung makabalik na ako, wala na siya. Ano? Nandito siya kanina? Kita mo na, kung wala siyang kasalanan, hindi siya tatakas. Nagronda ang mga tanod sa baryo ng gabing iyon at nagbabaka sakaling mahuli ang kriminal. Pero ang malala pa, mayroon na namang hinukay sa sementeryo. Naging usap-usapan din ang estatwa doon. Matapos kunin ng taga-barangay ang katawan ni Brian para ihatid sana sa punerarya, humingi naman si Kapitan ng tulong sa amin para alisin ang estatwa na nakatayo sa sementeryo. Pumunta rin doon ang mga magulang ni Jose para makatulong. Sabi mo, ang kapitan ang nagpalagay ng estatwa, hindi naman pala. Ganito, ilapag nyo na lang na maayos ang estatwa na yan at saka umalis na tayo. Opo, sige po. Teka lang, Aling Mercy. Sino naman kaya yung walang modong naglagay ng estatwa na yan dun sa sementeryo? Kung hindi ba naman si Raulo yun Habang tumatagal, mas lalong dumarami na yung mga adik. Dapat ata, bawat tao sa baryo na to kailangan ipadrag test si Kapitan Di ba? Umalis na po kayo, kami na pong bahala dito sa estatwa. O siya, sige. Aling Mercy, halika na, umalis na tayo. Ay naku walang pwedeng magpaiwan dito. Kailangan lahat tayo'y umalis. Huwag na po kayong mag-alala. Kami na pong bahala, susunod rin po kami. Umalis na rin sila ng mga sandaling iyon. Tinitigan ko ng mabuti ang estatwa. Napakunot ako ng noo nang mapansin kong bigla itong nagkaroon ng mga mata. Jose, tingnan mo. Hindi ba nung unang nakita natin ang estatwa na to, wala pang mga mata? Bakit ngayon meron na? Ewan ko po. Di ko rin po napansin kung may mata yan o wala noon Parang unti-unting nabubuo ang mukha ng estatwa na to. Tara na nga, umalis na nga tayo. Nabuti pa nga po. Kapag bukas nandito pa yung estatwa na yan, sisirain na po natin Kung anong iutos ni Kapitan, yun lang ang gagawin natin. Baka mamay magalit ang mga adik kapag kinalaw natin yan. Mamay balikan pa tayo.
Habang tumatagal, lumalala ang takot ng mga tao sa baryo. Mayroong nagsasabi na may gumagapang na nilalang sa bubungan ng kanilang bahay. May iilan din na nagsasabing may bumubulong sa kanila. Samantala, ang anak ni Aling Mercy ay nangangako ng tulong para sa baryo. Natutuwa naman si Aling Mercy dahil nakakabawi na ang kanyang anak sa mga tao sa baryo. Kilala kasing nag-aadik at magnanakaw noon ang anak niya. Isang umaga, tinawag ako ni Ate Ellen sa bahay upang ihatid kay Carol ang in-order niyang karne. Kaagad ko namang sinunod iyon para makita ko rin ang babaeng gusto ko. Jerome, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ang balita kasi, yung si Carol daw may kasintahan na raw. Naku huwag ka nang umasa ha. Masasaktan ka lang. Tapos baka mabaliw ka pa ng dahil sa lintik na pag-ibig na yan. Ay naku, kanino nyo naman po narinig yung kwento na yan? Walang katotohanan yan, oh. Ay nako, may nakakita nga kasi mismo na may kahalikan daw na lalaki yon. Huh? Tanungin mo siya at nang ikaw mismo makaalam. Alam mo ba kung sino yung nakakita? Sino po? Sino pa? Di si Jose. Sige na, huwag mong sabihin kay Carol na ako ang nagchismis sa'yo ha. Suki ko pa naman yun ng karne. Sige po. Kaya pala lapit ako ng lapit sa kanya. Hindi niya ako pinapansin kasi may kasintahan na siya. Mabuti nang malaman mo na kaagad. Kaysa naman para kang siraulong gumagastos sa babaeng may kasintahan na pala. Nasaktan ako sa mga nalaman ko, pero hindi na ako pwedeng umatras sa paghatid ng karne sa bahay niya. Nang nakaharap ko na si Carol, parang pinika ang puso ko. Para akong nawalan ng lakas. Nanghihina pati ang mga paa ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Jerome, ito yung bayad ko Pakisabi kay Ate Ellen salamat. Sasabihin ko. Teka, bakit parang seryoso ka naman masyado na nakatingin sa akin? May problema ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na meron ka na palang kasintahan? Ha? Kaya ba kahit anong lapit ko sa'yo, patuloy kang lumalayo dahil may nagmamay-ari na puso mo? Ay, nako. Walang kabuluhang pag-usapan natin ng mga bagay na ganyan ha. Kung wala ka magandang sasabihin, pwede ba umalis ka na lang? Sige. Simula ngayon, hindi na kita gagambalain. Yun naman ang matagal mong gusto, di ba? Wala naman pala akong pag-asa sa'yo pero hindi mo sinasabi. Nako, ginagawa mo pa akong tanga. Ay, nako. Pwede ba? Layuan mo na ako. Hindi ko naman kasi sinabing bigyan mo ako ng tsokolate at bulaklak at bigyan mo ako ng atensyon, di ba? Ikaw lang tong kusang gumagawa nun, Jerome. Kaya pwede ba? Huwag mo ako masisisi dyan, ha? Pinaparamdam ko na nga sa'yo hindi kita gusto eh. Ikaw lang tong parang martir. Tumango ako sa kanya at pilit ngumiti bago umalis. Nagdidilim ang mundo ko ng mga oras na yon. Sobrang sakit palang magkagusto sa taong kailanman ay hindi ka magugustuhan. Nagmukmuk ako sa bahay ng 1 linggo para lamang makalimutan na si Carol. Binisita naman ako ni Jose dahil namimiss niya na raw ako. Hindi ka na siguro updated sa nangyari sa baryo natin pero meron daw pong nilalang na gumagala sa gabi. Pakialam ko sa nilalang na yan. Huh? Buti naman po natauhan na kayo kay Ate Carol. Halata naman po kasi hindi niya kayo gusto eh. Marami naman po babae dyan. Maghanap na lang po kayo. Gusto niyo po ilakad ko kayo kay Carla? Yung babaeng madalas nakatabay sa gilid ng kalsada tuwing hapon? Ano ko ba? Ayoko ng ganong klaseng babae no. Basta hindi na muna ako iibig. Bahala ka kuya. Tsaka nga po pala kaya ako nandito kasi sabi ni Kapitan, magbantay daw po lahat ng kalalakihan sa sementeryo mamayang gabi. Ano namang babantayan dun yung patay? Patay na nga eh. Babantayan pa. Hindi daw po. Yung statwa daw po kasi, bumalik daw po yung statwa sa sementeryo. Baka naman binuhat o dinala doon, kaya nandun ulit. Meron daw pong allowance na tig-500 kada taong papayag na magbantay dun sa sementeryo. Ganun ba? Di sige. Pumunta ka dito mamayang gabi ha. Isasama kita dun sa pagbabantay.
Talagang mabilis ka talaga kuya kapag kausapang pera, no? Isang linggo akong hindi nakapagtrabaho, kaya kailangan kong tanggapin ng 500 piso para may pambili ako ng pagkain. Nang sumapit ang gabi, nasa sementeryo na kaming lahat. Napansin nga namin ang estatwa, nakatayo sa ibabaw ng bagong hukay at mayroon pang kabaong. Gabi-gabi raw po naiiba ang pwesto ng statwa na yan. Ewan ko kung binubuhat ba yan kasi laging gumagalaw. Ewan ko, baka kusa lumalakad. Bato yung estatwa, paano makakalakad? Balita ko, wala raw pong naglalakas loob na lapitan yan dahil nga baka raw po biglang gumalaw o matake. Mamaya lalapitan natin kapag marami na tayo rito. Uy, Kuya Jose, tignan mo kung sino paparating. Si Carol. Wala naman akong pakialam sa kanya. Uwe, talaga po? Oo no. Tara, doon na tayo sa pinakadulo. Kakausapin natin yung ibang kalalakihan na samahan tayong lapitan yung estatwa na yan. Sumama naman ang iilan sa amin ni Jose. Hawak ko ang kutsilyong ginagamit ko sa pagkatay ng mga baka at baboy para may magamit ako kung sakaling mayroong hindi magandang mangyayari. Ako mismo ang lumapit at hinawakan ang estatwa na bato. Kuya Jerome, konting ingat lang po ah. Bakit naman ako matatakot sa estatwang to? Ganung bato lang to. Ang mabuti pa, buhatin na natin to paalis ng sementeryo. Hindi naman gumagalaw tong estatwa eh. Meron lang talagang nananakot sa atin. Lumayo nga kayo dyan. Hindi ordinaryong estatwa yung hawak mo ah. Kuya Jerome, lumayo ka raw, sabi ni Ate Carol. Uy nako, wala akong dapat katakutan dito. Lumapit kayo, hawakan ninyo. Mukha lang naman siyang may buhay pero wala namang kakayang manakit tong estatwa na to. Ano ba kayo? Ay nako. Sige nga po, subukan nating lapitan kung totoo yung sinasabi ni Kuya Jerome. Habang abala ang lahat sa paghawak sa estatwa, mayroong isang lalaking nagwawala sa bandang likuran namin. Kaagad kaming lumapit sa lalaki. Nanlilisik ang kanyang mga mata at gusto niyang manakit. Pinagtulungan namin siyang pigilan pero mayroon siyang lakas na hindi ordinaryo. Para siyang sinasapian ng isang demonyo. Nakawala ang lalaki at inatake ang isa pang lalaki sabay kain sa laman loob nito. Napakabilis ng pangyayari at natakot kami ng mga sandaling iyon. Diyos ko! Siya nga po ate pumatay sa mga tao! Hindi, wala siya sa tamang pag-iisip. Parang kinokontrol yung katawan niya. Hindi siya yan, merong gumagamit sa katawan niya. Umalis na kayong lahat! Mapapahamak tayong lahat kapag pinili niyo pang magbantay dito sa sementeryo. Huwag na nating alalahanin pa yung mga patay dahil patay na sila. Ikaw ang umalis. Gusto pa naming alamin kung ano pa talaga nangyayari. Kung bakit siya nagkakaganyan. Bigla na lang siya nawala sa sarili tapos bigla na lang siya papatay. Kasi nga may kumokontrol sa katawan niya, Jerome. Mga kasama, tiyak ako ang gumagamit sa katawan ng lalaking iyon ay yung anino. Nandiyan na kriminal sa katawan niya, nakasanib. Kuya Jerome, anong gagawin natin? Kulihin natin siya at itali bago pa madagdagan ng kanyang mapapatay. Dalian ninyo! Tutulong din po ako! Jose, huwag ka na makisali sa gawain ng mga matatanda. Parang awa mo na. Makakatulong din naman po ako eh. Sinasabi ko na nga ba, unti-unti nang nagpapakita ang masamang nilalang. May alam po ba kayo tungkol sa masamang nilalang na yan, ha? Wala, pero hindi naman magkakaganyan ang lalaking yan. Kung hindi dahil sa masamang nilalang na sumapi sa kanya, tayo mga tao ang pinag-aaway nila. Sabay-sabay naming hinuli ang lalaki at tinalian ng lubid na bigay din mismo ng mga kasamahan namin. Ang lalaking sinapian ay unti-unting kumalma. Narinig namin ang pagbiyak ng estatwa kaya napatingin kaming lahat doon. Ano nangyayari? Bakit bumibiyak yung estatwa? Kuya, umalis na tayong lahat dito! Mga kasama, kailangan na nating umalis. Parang mayroong lalabas sa estatwa. Dalian ninyo, hindi ordinaryong nilalang ang kalaban natin. Ako, merong aswang na berbalang sa lugar na to. Kung gusto niyo pang malaman ng katotohanan, sumama na kayo sa akin sa bahay. Kuya, sumama na daw tayo sa kanya. Huwag, didiretso lang tayo sa bahay. Ha? Ate Carol, mukhang ayaw makinig sa'yo. Pwede ba, Jerome? Kung handa ka talagang malaman yung katotohanan, pumunta ka na lang sa bahay.
Walang kabuluhang habulin mo yung nilalang na yan. Lalo na't wala ka namang kakayahang patayin siya. Hindi ako umimik dahil na rin sa sama ng loob ko sa kanya nang malaman kong mayroon na siyang kasintahan. Sa bahay ko na rin pinadiretso si Jose ng gabing iyon. Pagsapit ng umaga, usap-usapan na naman ang pagkawala ng estatwa. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sa gabi lang nagpapakita ang estatwa sa mga tao. Nagtipon-tipon kaming lahat sa barangay upang pag-usapan kung ano ang dapat naming gawin. Si Kapitan, sa tindi ng takot, umalis siya sa baryo at nagbakasyon sa kanyang kamag-anak. Ay nako tayo na lamang ang magdedesisyon sa baryo nito. Gayon tong mga kasta yung magaling nating kapitan para mailigtas ang sarili niya. Napakawalang kwenta. Abay nilagay natin siya sa pwesto para sana pagsilbihan tayo. Abay iiwan lamang pala tayo sa ere. Napakawalang kwenta. Nadawag na ata ang kapitan natin. Ay naku ganun na nga Mang Toti. Teka, hindi ka pa ba nakaliko? Parang amoy bulok ka na naman. Ay nako, pwede ba umalis ka na nga rito, Toti? Nakaka-estorbo ka sa pinag-uusapan namin eh. Umuwi na po muna kayo, Mang Toti. Masyado na po kasing masangsang ang amoy at hininga ninyo. Pero bakit po ba biglang nagkaganyan yung amoy ninyo? Oo nga, Mang Toti. Parang sa amoy mo para kang kumakain ng bulok na bangkay ah. Iatid ko na po kayo sa bahay ninyo, Mang Toti. Nay, wag na po kayong maproblema sa mga nangyayari. Hindi ko po hayaan na may masamang mangyari sa inyo. Umuwi na lang din po kayo. Dapat wala nang makikisali sa mga ganitong usapan, lalo na sa mga matatanda dahil baka mamaya atakihin na naman kayo sa puso. Ay naku kahit nga wala akong sakit sa puso, parang aatakihin ako sa puso nito. Ay naku. May nakapagsabi sa akin na berba lang ang kalaban natin. Ano ka mo? Berba lang? Opo. Ano naman yun? Hindi ko rin alam eh. Pero huwag kayong maglala. Sasabihin ko kagad sa inyo kapag nalaman ko. Ay naku baka naman fake news lamang yan Jerome ha? Dapat kung ano yung totoo, yun ang sasabihin para hindi maguguluhan ang utak nating lahat. Kung makakatulong lang din naman ang sasabihin ni Jerome, bakit hindi natin siya pakinggan? Sige Jerome, alamin mo kung ano ba talaga ang nilalag na gumagamit ng katawan ng tao para patayin ang mga inosente. At kung bakit ang nawawalang bangkay ay dumadami dito sa baryo natin. Nang araw na iyon, niyaya ko si Jose para pumunta sa bahay nila Carol. Natatawa pa siya dahil hindi ko naman daw pala kayang panindigan ang desisyon kong iwasan ang dalaga. Talaga bang gusto mong malaman kung ano ba talaga nang gugulo dito sa baryo o baka naman gusto mo lang siyang makita at makausap? Ang gusto kong mangyari, makatulong sa baryo. Wala na akong pakialam dyan kay Carol. Ganyan po ba talaga yung taong walang pakialam? Naku kuya, huwag niyo nga po akong inuuto. Kagabi, kaya napansin kong panay ang sulyap mo sa kanya kasi alam ko nag-uusap kayo. Hindi no. Naku, huwag nga kayong dalawa, binabantayan ko nga po kayo. Kuya Jerome, pakiramdam ko, type ka rin naman ni Ate Carol. Pero nagtataka naman ako bakit ayaw niyang tanggapin yung pag-ibig mo. Ano kaya yung dahilan nun? Ano pa nga ba, di may kasintahan siyang iba. Ikaw pa nga yung nakakita eh. Opo, nakita ko po talaga. Hinalikan niya yung lalaki sa may... Tumahimik ka na nga. Nang makarating kami sa bahay ni Carol, tinanong ko siya tungkol sa kung ano ba ang berbalang. Nakatitig lang muna siya sa akin, kaya umiwas ako ng tingin. Nandito ako para magtanong, hindi para titigan mo. Ha? Ano ba yan? Makapagsalita naman to, parang nanlalamig ka sa akin. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na nga yung panlalamig acting mo sa akin. Wala naman talaga akong kasintahan eh. Magsisinungaling pa po kayo. Nakita ko nga pong hinalikan niyo yung lalaki sa pisngi eh. Ay nako, si Jay yata yung tinutukoy mo, Jose. Kapatid ko yun, no? Binisita niya ako dito. Syempre namimiss ko siya kaya niyakap ko siya saka hinalikan sa pisngi. Talaga po? Parang iba naman eh. Ay nako, kawan dumi mo mag-isip na bata ka ha.
Tapos ikaw pa pala yung nagpakalat ng balita na yan. Kaya biglang nagalit tong Jerome na to sa akin. Kaya Jerome, pwede ba? Ka na nga mapraning dyan, hindi ko kasintahan yun, kapatid ko yun. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung kakaganyan mo, ha? Bahala ka. Teka nga, sabihin mo sa akin, may alam ka ba tungkol sa mga berbalang? Okay, ganito. Maupo muna kayo at ipapaliwanag ko ng maayos ang lahat. Mayroon siyang litratong pinakita sa amin ni Jose. Litrato ng halimaw na may mahabang damit, maputi ang katawan, may 2 sungay at may mahahabang ngipin. Ito yung aswang na berbalang. Malakas at mabilis to. May kakayahan silang sumanib sa katawan ng isang taong natutulog at kainin yung laman loob mismo ng taong sinasaniban nila. Ano? Bakit sinasaniban niya yung lalaki sa sementeryo gayong hindi naman siya natutulog? Ibig sabihin, natutulog yung lalaki nung sinaniban niya. Tapos ayun, nakarating na ng sementeryo. Nangyari yung bagay na yun dahil gusto niyang magulo tayo. Nagagawa lang nila yung pagsanib kapag nag-astral projection sila. Nag-astral projection? Oo. Kapag nag-astral projection yung isang aswang na berbalang, nagiging estatwa yung katawan nila. At yung estatwa na yun, aswang yun. At hindi pangkaraniwan. Teka, bakit ang dami mong alam sa mga bagay na to? Ganito kasi yun. Galing ako sa pamilya na may kaalaman tungkol sa mga aswang. Kaya Jerome, gusto ko sanang itigil mo na yung paghahanap sa halimaw na yun. Hindi mo siya kayang labanan. Hindi sa minamaliit kita kundi alam ko lang yung kakayanan ng isang aswang na berbalang. Kung malakas po yung aswang na yun, meron po ba silang kahinaan? Pwede po ba namin malaman kung saan sila nanghihina? Nanghihina sila kapag ginamitan ng kalamansi. Nga pala Jerome, may gusto lang sana Sige na, kailangan na namin umalis. Sasabihan ko yung mga taga-baryo kung anong kahinaan ng nilalang na yun. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Dahil hindi naman natin kilala kung sino yung aswang na berbalang eh. Wala kang kamalay-malay, baka mamaya yung ibang nakakausap mo, sila pala mismo yung aswang at may gagawin pang masama sa'yo. Pero kailangan tong malaman ng iilan para makapaghanda sila. Sige na, tara na Jose. Opo. Kaagad naming sinabi sa mga taong pinagkakatiwalaan namin ang tungkol sa aswang na berbalang. Hati ang paniniwala ng mga tao. Mayroong naniniwala at mayroon din namang hindi. Hanggang sumapit ang gabi, isang bata na naman ang natagpo ang patay sa baryo. Kahit rumoronda kami kasama ang mga tanod, hindi pa rin namin mahuli-huli ang may kagagawan ng krimen. Ay, Diyos ko po napakakawawa naman ng batang yan. Bakit kasi pinababayaan naman ng nanay yan Bata, matanda at patay ay walang sinasanto ng aswang na yan Kaya nga, Hihina lang ang aswang na berbalang kapag may kalamansi. ano ka mo? Kalamansi. Opo. Yun ang sabi sa akin ng tao may kaalaman tungkol sa aswang. Humihina ang aswang sa asin at bawang. Pero ngayon lang ako nakarinig na pati sa kalamansi manghihina sila. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo o hindi. Ayoko po kayong piliting maniwala. Basta ako nagsasabi lang ako ng totoo sa inyo. Aling Mercy, subukan na lang natin. Marami akong kalamansi sa bahay kaya ligtas pala ako doon. Ano gagawin natin dito sa bangkay na ito? Teka nga lang, Toti, ha? Ako'y nagtataka talaga sa iyo Kapag may namamatay ikaw ang unang nakakaalam, ano? Juan, umiikot kasi ako sa gabi. Talaga lang, ha? Yun lang ba talaga ang dahilan? Hindi nakasagot si Mang Toti ng mga sandaling iyon. Nagsialisan na ang mga tao nang dumating na ang pamilya ng bata para kunin ang bangkay nito. Nang buhati na nila ang bata, may nakita akong kung anong umalis sa katawan nito. Lumutang ito sa ere at nakita kong nabuo ang mukha nito. Mukha ni Kuya Pablo. Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay ni Aling Mercy ng gabing iyon. Aling Mercy! Aling Mercy! Buksan niyo po yung pinto! Oh, Jerome,
Ano ba ginagawa mo rito? Kinuha mo na ba yung bangkay ng bata, ha? Opo, nasa po si Kuya Pablo. Narito sa loob. Gusto mo ba siyang makausap? Ay, Pablo! Tinatawag ka ni Jerome dito. Bakit Jero? May problema ba? Kanina po kasi nakita ko yung aninong lumabas sa katawan ng batang namatay. Tapos lumutang sa ere. Paglabas po, mukha niyo yung nakita ko. Ano ka ba? Pablo, mukhang gagayahin pa yata ng halimaw na yun ng mukha mo para sa'yo magalit ang mga tao, ah. Hindi ba nga't dati may nakapagsabi na itsura ni Toti yung nakita sa kaninong iyon? Ano? Teka, totoo po ba yan? Oo. Kaya nga pinaghahinalaan namin ang isang yun eh. Teka nga, yung bang nakita mo yung mukha ni Pablo doon sa anino nandoon ba si Toti? Wala po siya, umuwi na po. Napansin ko ang mantsa ng dugo sa damit ni Aling Mercy. Hinawakan ko ang kanyang damit at pinakita ito sa kanya. Ay, galing ito doon sa batang namatay kanina. Nilapitan ko kasi siya at hinawakan dahil nga awang-awa ako. Sige na, masama ang pakiramdam ko, Jero. Pwede bang bukas na lang tayo mag-uusap? Kailangan na rin ni nanay na magpahinga. Gabi-gabi siyang puyat dahil sa mga nangyayari. Hindi na nga rin ako makatulog dahil sa sobrang takot. Sige po, alis na lang po ako. Pasensya na po sa abala. Ayos lang, ay intindihan ko naman. Mabuti nga kamo at pinuntahan mo kami rito di napatunayang hindi si Pablo ang totoong nakita mo, kundi ginagaya lamang ang mukha ng anak ko. Naniwala naman ako sa kanila, kaya umalis na ako kaagad. Habang naglalakad ako sa gitna ng kalsada, mayroon akong naaninag na nakatayo sa dulo ng daan. Nakatingin iyon sa akin. Kapansin-pansin din na hindi pang tao ang kanyang tindig, kaya naghanda ako. Biglang nawala ang nilalang na iyon sa harapan ko at nagulat na lamang ako nang may kumalmot sa likuran ko. Walang iya kang aswang ka! Tumabang ka na batas! Kahit malakas ka, hindi kita aatrasan! Jerome, umilag ka! Sa likuran mo! Ang bilis mo! Ang bilis naman niyang kumilos! Ayos ka lang ba? Sinabihan na nga kasi kita na huwag ka na mga alam sa problemang to. Pero patuloy mo pa rin hinahanap yung kamatayan mo. Ano ka ba? Ano naman hinahanap ang kamatayan ko? Bigla niya akong hinara, Carol. Mabuti na lang dumating ka. Siguradong papatayin ako ng nilalang na yan. Papatayin ka talaga niya. Kaya maupo ka. Haharapin ko yung hayop na yon. Teka, kaya mo? Basta manood ka. Biglang sinalakay ni Carol ang nilalang. Umangil ang aswang at mabilis din itong umatake kay Carol. Sa hindi inaasahan ng aswang, may sinaboy si Carol na likido sa kanya. Umangil ito at mabilis na tumakas. Hoy! Aswang! Bumalik ka nga rito! Ano yung sinaboy mo sa kanya? Bakit siya natakot? Katas ng kalamansi yun na may halong sagradong langis. Kala niya yata basta-basta lang yung kinakalaban niya. Ay, sa wakas naman. Nakaharap ko na rin yung aswang na berbalang na yun. Yung nilalang na yun yung matagal ko nang hinahanap. Bakit mo naman siya hinahanap? Para mapatay ko, syempre. Sumama ka na nga sa akin sa bahay. Kailangan kong gamutin niya sugat mo. Isa pa, may pagtatapad din ako sa'yo tungkol sa pagkatao ko. Hindi na. Ako na munang bahala sa sarili ko. Ay, nako Jerome. Alam kong masama yung loob mo sa akin pero hindi naman kita pinapaasa. Kaya nga sumama ka na sa akin ngayong gabi para makapag-usap tayong dalawa ng masinsinan, ha? Gusto kong ipaintindi sa'yo yung dahilan kung bakit iniiwasan kita. Hinawakan niya ang kamay at hinila ko. Para naman ako nanlambot at nawala sa sarili ko. Sumunod lang ako sa kanyang likuran hanggang makarating kami sa bahay niya. Diyan ka na muna ha. Kukunin ko lang yung gamot para sa sugat mo. Maliit lang to sugat ko. Ang gusto ko lang malaman ay kung ano ba yung pagtatapat mo sa akin. Oh, tingnan mo lahat ng to. Ito yung mga gamit na pinamana pa sa akin ng lolo kong albularyo. Jerome, ang dahilan kung bakit ako nandito,
para mapatay yung aswang na berbalang na yun. Siya yung pumapatay sa baryo natin. Lahat ng baryong madadaanan papunta dito tinirahan ko na para lang matuntun yung halimaw na yun. Bakit gusto mo siyang patayin? At anong kakayahan mo para gawin ang bagay na yun? Dahil isa akong albularya. Handa ako magpakilala sa lahat. Kaya hindi ako kumikilos nung una dahil ang gusto kong malaman kung sino yung totoong aswang. Pero syempre, masyadong mahirap hulihin yung aswang na yun eh. Parang meron talaga nagtatago sa kanya. Sasabihin ko sa lahat ang nalalaman kong to. Kailangan nilang malaman na isa kang albularyo. At handa din ako tumulong sa'yo para mapatay ang aswang na berbalang. At yun din yung dahilan kung kaya ayaw kitang bigyan ng pagkakataon na ligawan ako, Jerome. Ang gusto ko kasi mangyari, matapos ko muna yung mission ko sa lugar na to. Doon ko lang siya naintindihan nang malaman ko ang lahat. Kinaumagahan, kinausap naming dalawa ang mga taga-baryo. Walang naniniwala na isang albularya si Carol dahil mayroon na silang pinaghihinalaan kung sino ang pumapatay. Walang iba kundi si Mang Toti. Nang araw na yon, nagpaplano na sila kung paano huhulihin si Mang Toti. Pinamumunuan ni Ate Ellen ang mga tao sa pagpapaalis ng matandang lalaki sa baryo. Hindi naman po natin nakita may pinapasa na tao si Mang Toti. Kaya hindi naman po natin siya pwedeng hulihin. Yung nanay ko po at tatay, ayaw po nilang sumali sa mga plano ninyo eh. Ay naku ganito. Sasama ang gustong sumama, ha? At yung mga ayaw de huwag. Hindi namin kayo pipilitin, no? Ayoko man pong paghinalaan si Mang Toti, kaya lang may mga kilos po kasi siyang hindi may paliwanag eh. Gaya ng siya ang lagi nakakaalam kung saan may namamatay, tapos yung nangyari kay Brian, alam din niya. Ay naku oo nga. Hindi rin ako maaari magkamali na siya talaga ang aswang sa baryo. Naku malalaman din naman natin yan mamayang gabi. Ano po ba ang dapat natin gawin sa kanya kapag nahuli natin siya? Abay bibigyan natin siya ng leksyon. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat-lahat ng ginawa niya. Lalong-lalo na mga buhay na kinuha niya sa baryo. Aling Mercy, kailangan na natin tuldukan yung pangyayaring ito, aba. Kapag hindi pa tayo kumilos mas marami pa ang mamamatay. Pumayag ang lahat na sugurin si Mang Toti kapag sumapit na ang gabi. Hanggang dumating na ang takdang oras ng pagsalakay kay Mang Toti. Hinuli siya ng mga tao habang ang matanda ay umiiyak at nagmamakaawa sa lahat. Maniwala kayo sa akin. Wala akong kasalanan sa mga nangyayari. Hindi ako pabatay. Hindi ako ang aswang. Nandito lang siya at nagtatago sa baryong ito. Ay nako Toti, magtigil ka na nga. Marami na kaming pagkakataong binigay sa iyo. At hanggang dito na lang yon. Hindi mo na kami mauuto pa. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang mabuting tao. Tama po si Aling Mercy. Ay patawarin niyo na lamang kami Mang Toti. Kailangan ka namin bigyan talaga ng leksyon. Bukas ng umaga, umalis na ho kayo sa baryo. Hindi ka talaga ako, Ellen. Maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Jerome, inosente ako. Ay nako, wag ka paniniwala dyan. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita, Mang Toti. Masyado na akong marami napapansin kakaiba sa'yo. Ayoko naman po sanang makita na sinasaktan nila kayo pero wala akong magagawa. Sila na ang nagdesisyon at hindi ako kasali doon. Habang sinasaktan ng mga tao si Mang Toti, biglang napasigaw ang isang babae. Nawawala raw ang kanyang anak na 2 taong gulang. Tumigil ang mga tao sa pananakit kay Mang Toti at nagsitakbuhan para mahanap ang kanyang anak. Nang makarating kami sa sementeryo, doon namin nakita ang anak niyang wala ng buhay. Gumuho ang mundo ng babae habang yakap-yakap ang kanyang anak na warak ang tiyan at dibdib. Parang tama ngang hindi si Mang Toti ang halimaw. Hindi ata siyang salarin ng pangyayaring ito. Kaya nga po, parang mali tayo na pinaghinalaan. Ay nako. Hanapin po natin yung pumatay sa batang yan. Tiyak po ako, hindi pa siya nakakalayo dahil sariwa po yung mga dugo ng bata oh. Saan naman natin hahanapin? Ay teka, asa na si Aling Mercy? Teka, oo nga,
Kasama natin siya kanina tapos bigla na lang nawala. Hala, Naku, baka siya naman po yung susunod na maging biktima. Halika na, Jose. Ate Ellen, kayo na po munang bahala dito ha. Kailangan natin ng tulong ni Carol. ay sige. Nagmamadali kami sa paghahanap kay Aling Mercy hanggang sa nakita namin itong bigla na lang lumabas mula sa may kagubatan. Nagulat siya nang makita niya kami ni Jose. Pansin ko ang pagtago niya ng kanyang mga kamay sa likuran. Aling Mercy, ano pong ginagawa niyo dito? Sino pong kasama niyo dyan? Wala naman akong kasama. Natakot ako kaya nagtago ako rito sa gubat. Kuya, tingnan mo yung damit niya. Tingnan mo, mayroong mga dugo. Bakit mo kayo may mga dugo sa damit? Ay naku wala akong dapat ipaliwanag sa iyo ha. Basta wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Hindi ako ang nambibiktima sa baryong ito. Tinalikuran niya kaming dalawa ni Jose, kaya dumiretso na kami sa bahay ni Carol. Nagkaroon ako ng pagdududa na may kinalaman si Aling Mercy sa mga nangyayari. Napagtagpi-tagpi ko na rin ang lahat. Hindi lang isang beses na nakita ko siyang may dugo sa kanyang damit at siya pa ang dumidiin kay Mang Toti. Noon pa man, duda na ako sa matandang yun. Hindi ko lang sinasabi na siya yung aswang na berbalang ha, pero parang may ugnayan siya dun sa aswang. Ano nga naman po si Kuya Pablo yung aswang? Sakitin yung lalaking yun eh. Hindi ba yung mga aswang hindi nagkakasakit? Tama ka, yun din yung alam ko eh. Basta ganito, kailangan natin siyang manmanan. Si Aling Mercy yung daan para malaman natin kung sino yung tunay na aswang sa baryong to. Sige, mamanman na natin siya mamayang gabi. Pwede po ba ako sumama? Ay nako Jose, hindi. Bata ka pa at ayoko mapahamak ka no. Kami na lang muna ang bahala. Ayaw nyo lang pong magpa-istorbo ni Kuya Jerome eh. Ay nako. Jose, seryosong bagay ito. Mapanganib to para sa'yo. Wala din akong kayang lumaban kaya hindi kita mapoprotektahan. Sige na nga po. Sana po magtagumpay po kayo sa gagawin ninyo. Salamat sa suporta Jose. Nang sumapit ang umaga, umikot kami ni Carol sa baryo. Dumaan kami sa bahay ni Aling Mercy at nang makita namin ang matanda, umatras ito at takmang isasara ang pinto. Harapin niyo kami! Bakit ka umiiwas sa akin ha? Hindi naman ikaw yung aswang na berbalang kaya wala kang dapat ikatakot no? Sino ba nagsabing natatakot ako sa iyo? Hoy Carol, ayoko lang humarap ng bisita ngayon dahil ang anak ko ay masama ang pakiramdam. Abay na mo problema na nga siya sa mga nangyayari. Nagpaplano na nga rin siyang umalis dito. Kung ganun, bakit ngayon pa kayo aalis? Abay kailangan dahil balak ko namang ipagamot sa bayan yung anak ko. Wala namang matinong makakagamot sa kanya rito. Lumalala na yung sakit ng anak ko aba. Akala ko po magaling na siya. Pero di bali, gagaling naman po siya basta magdasal lang. Yan na nga yung sinasabi ko sa kanya. Kapag mananatili kami rito, naku, walang pag-asang gumaling. Paano ba naman kada gabi nababalot ang katatakutan ng lugar na ito? Hinawakan ni Carol ang balikat ni Aling Mercy at ngumiti siya rito. Imbes na matuwa ang matanda, nabuo ang takot sa mukha nito at umatras. Ito ho ang tatandaan nyo. Malapit na naming mahuli yung aswang na yun. Matatahimik na po ang baryong to. Teka, sa tingin mo ba mahuhuli mo siya? Oo naman po. Malapit na nga po eh. Carol, umalis na tayo. Magpapahinga na yata si Aling Mercy. Sige, tara. Aling Mercy, alis na po kami ha. Sana po gumaling na yung anak ninyo. Nang makalayo na kami sa bahay ni Aling Mercy, tumigil sa paglalakad si Carol. Seryoso siyang humarap sa akin at nagpalingalinga sa paligid. Jerome, kanina, nararamdaman kong may masamang nilalang na nagtatago sa bahay ni Aling Mercy. Albularya ako,
Kaya alam kong hindi maaaring magkamali yung pakiramdam na yun. Ano? Teka, totoo ba yan? Oo. Pero kagaya nga ng sabi mo sa akin, yung anak niya, sakitin. Kaya medyo imposible na siya yun. Ang naiisip ko lang, hindi kaya silang dalawa yun nagtatago dun sa aswang na berbalang? Malalaman natin yan mamayang gabi. Teka, desidido ka ba talaga na sumama sa akin sa pag-iimbestiga? Oo naman. Kahit naiinis ako sa'yo, hindi ko naman gustong mapahama ka, no? Salamat Pero sana, mapatawad mo na ako sa mga panahong sinusungitan kita at iniiwasan noon. Naiintindihan na kita. Pagkatapos ng misyon na to, saka ako manliligaw ulit. Ganon kasi kita gusto, Carol eh. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Salamat Nakakahiya mang aminin pero gusto rin kita, Jerome. Ang totoo, gustong gusto kita. Nung umpisa pa lang gusto na talaga kita. Nahiya lang ako aminin. Talaga? May gusto ko rin pala sa akin. Oo. Natatakot lang talaga ako aminin sa'yo yung lahat ng una. Pero ngayon, handa na akong ipaalam ang tunay ko nararamdaman sa'yo. Bigla niya akong niyakap at laking gulat ko na hinalikan niya ako. Pakiramdam ko nun para akong nasa alapaap. Ang saya ng puso ko dahil sa wakas, naiparamdam niya na rin sa akin na may puwang ako sa puso niya. Nang sumapit ang gabi, magkahawak kamay naming minanmanan ang bahay ni Aling Mercy. Nakita namin siyang pumunta sa likod ng bahay niya at nagulat kami dahil nandoon ang estatwa. Ay naku anak, bumalik ka kaagad sa katawan mo ha, dahil hindi ka nila pwedeng mahuli. Tinawag niyang anak ang estatwa. Kung ganun, hindi nga ako nagkakamali. Yung anak niya nga yung aswang sa baryo. Kailangan natin makuha ang estatwa na yan at mapatay bago pa makabalik ang kanyang kaluluwa. At kailangan din natin mahuli yung nanay niya para magamit natin laban sa kanya. Nagpakita kami kay Aling Mercy. Gulat na gulat ang matandang babae. Niyakap niya ang estatwa ng kanyang anak habang umiiyak. Hindi ako papayag na papapatay ninyo ang anak ko! Aling Mercy, hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa ang mga bagay na to. Si Kuya Pablo pala ang tunay na aswang ng baryo pero hindi ka man lang tumulong sa amin sa paghahanap. Kung umasta ka parang sino kang takot na takot. Napakagaling ninyo magpanggap. Simple lang naman dahil mahal ko ang anak ko. Kaya bakit ko naman siya ipapahamak? Kung gusto niyo siyang patayin, magkakamatayan na muna tayo! Hindi ka naman namin papatayin dahil hindi ka naman masamang nilalang. Ang aswang ang gusto naming tapusin ngayong gabi. Hindi pwede. Iba nga talaga magmahal ang isang nanay. Kahit na mali, pagtatakpan pa rin. Pero hindi po ba kayo nakokonsensya? Aling Mercy, marami na pong tao sa baryo na matayan ng anak, asawa at kapatid ng dahil lamang po sa nag-iisa niyong anak. Wala akong pakialam. Malapit naman na siyang tumigil, Carol. Nangako siya sa akin na ito na ang huling gabing kakain siya ng laman ng tao. At naniniwala ako sa kanya. Kaya bigyan niyo naman ng pagkakataon ng anak ko na magbago. Ay kahit naman aswang siya may karapatan naman siyang magbago, hindi Ilang ba? beses na ba siyang nangako na magbabago siya? Isang beses lang ba? Dalawa? Aling Mercy. Gusto ko lang pong malaman ninyo na wala nang pag-asang magbago ang anak ninyo. Hindi totoo yan. Amin na po yung estatwa ng anak niyo. Hindi ko siya ibibigay sa Aling inyo. Mercy, ano ba? Pakiusap. Kung gusto niyo siyang patayin, ay unahin niyo na lamang ako. Sige na. Ako na lamang ang patayin ninyo. Huwag lamang siya. Imbis na magalit kami ni Carol sa kanya, nakaramdam kami ng matinding awa. Talagang mahal na mahal niya ang anak niya kahit aswang pa ito. Saksi ako doon dahil ginagawa niya ang lahat alang-alang sa kanyang anak. Jerome,
Sige na, ikaw na pumatay sa akin. Total ay naging masama na naman ako kahit hindi ako aswang. Hindi ko kayang makita mamatay ang anak ko sa harapan ko. Kaya ako na lamang. Ako naman na may kasalanan ko. Bakit siya naging aswang? Kasalanan ko talaga ito. Kasalanan ko. Aling Mercy, paano niyo naman po nasabing kasalanan ninyo? Dahil sa dinala kong pagkain, galing sa kaibigan ko nahawaan siya ng pagkaaswang. Mabuting tao naman si Pablo noon. Alam mo naman dyan, hindi ba? Mabait at matalugin na anak ko niya, Rob. Alam mo yan. Nagbago lamang talaga ang lahat nang siya ay mayanggaw. Carol, hindi natin pwedeng saktan si Aling Mercy. Alam ko, Jerome. Pakiusap. Isang linggo na lang, magaganap na ang kapistahan ng baryo. Aalis naman na siya pagkatapos ng pista. Magpapakalayo-layo na kami dalawa, kaya huwag niyo na siya papatayin. Pakiusap. Pero Aling Mercy, di ba may balak po yung anak niyo sa gabi ng kapistahan, di ba? Alam niyo po yan. Wala naman akong pakialam na kung ano pa binabalak niya. Ay ang gusto ko na lamang ay tumigil na siya sa pagpatay. Humingi siya ng isang pabor gayon. Ayun ay, hayaan ko daw muna siya makakain ng hilaw na karne. Pagkatapos ng kapistahan naman ay hindi na raw siya papatay at doon na siya aalis. Carol, ano sa tingin mo ang plano ni Kuya Pablo? Alam ko na. Hihintayin na lang natin ang gabi ng kapistahan. Doon natin siya mas mabilis na mahuhuli. Sa ngayon, mahihirapan tayo dahil pwedeng madamay si Aling Mercy. Teka, bakit hindi na lang natin gamitin yung sarili nating mga lakas para basagin ang estatwang to? Jerome, pag ginawa natin yun, iikot lang yung kaluluwa niya sa baryo. Mas lalong marami maaapektuhan kapag hindi makabalik yung kaluluwa niya sa kanyang katawan, no? At unti-unti na bumibita ka estatwa. Kaya umalis na kayo. Sige na! Bilis! Aling Mercy, tulungan mo kami. Kailangan natin tuldukan ang kasamaan ng anak mo. Kailangan po namin kayo dito. Hindi nakasagot ang matandang babae. Nagtago kami at hinintay na makabalik ang kaluluwa ni Kuya Pablo sa kanyang katawan. Nakita namin ang proseso kung paano siya unti-unting naging tao mula sa pagiging estatwa. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Huwag mo sabihin natatakot ka sa akin, tanda. Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging alimaw. Anak, pumasok ka na sa loob, Huwag mo anak. akong tawaging anak dahil hindi kita nanay. Pinakikisamahan na lang kita ngayon dahil alam kong mapapakinabangan kita. Walang makakahuli sa akin. Ako ang mananaig sa huli. Palakas ako na palakas habang dumarami ang mga nakakain ko mga lamang tao. Anak, umalis na lamang tayo ngayon. Sige Hindi na. ako aalis. Ikaw ang umalis kung gusto mo. Alam mo, magpasalamat ka na lang dahil hindi pa kita pinapatay. Pasalamat na lang. Dahil pinakikinabangan pa kita. Dahil cold, nood pa kita kinain. Anak, huwag mo ako saan. Tama na. Pagkawala mo na. Pablo, masakit na sa leeg. Ito, tatandaan mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Habang buhay mo itong pagbabayaran sa akin. Darating ang panahon na mapapasakin ang baryo. Ang sino mang matitira ay luluhod sa akin. Anak, pwede mo na mapiliin na maging mabuti. Pero bakit mas pinipili mong maging masama, anak? Wala kang mapapala sa kabutihan. Linlangin mo lang ang mga tao sa baryo. Ituro mo lang ang kahit sino riyan na pwede nilang pagbintangan. Kailangan mong patunayan sa akin na isa kang mabuting ina. Gagawin ko ang nararapat para ipakita lamang sa'yo na isa akong mabuting ina sa'yo, Pablo. Sa araw na kapistahan ng baryo, ipapakita ko sa'yo na isa akong mabuting ina. Napahagulgol sa iyak si Aling Mercy nang iniwan na siya ng kanyang anak.
Bago pa man sumapit ang kapistahan ng baryo, naghahanda na kami ni Carol ng mga pangontra. Pero lingid iyon sa kaalaman ng lahat. Hindi po kasi lahat ay naniniwala. Hindi din namin sinabi sa kanila na ang tunay na kalaban ay si Kuya Pablo. Kasama namin si Jose habang naglalagay kami ng kalamansi sa paligid ng kalsada ng baryo. Kuya, nakakapagod naman tong ganitong trabaho. Magpahinga na po muna tayo. Total, 3 araw na natin itong ginagawa eh. May 3 araw pang natitira bago sumapit ang pista ng baryo. Sige, magpapahinga tayo mamaya kapag narating na natin yung kanto. Kailangan nating malagyan yung bawat paligid ng kalsada para proteksyon sa mga tao. Maraming dayo at lahat sila walang alam sa mga nangyayari. Simula na makausap natin si Aling Mercy, hindi ko na siya nakitang gumagala sa baryo ah. Kamusta na kaya yun? Sa tingin mo ba buhay pa siya, ha? Hindi naman siya papatayin ni Kuya Pablo dahil alam naman nating nanay niya yun eh. Alam niya nga na pagtatakpan siya nito eh. Gagamitin niya pa si Aling Mercy. Alam mo sa totoo lang, awang-awa na ako sa matandang yun eh. Mabuti siyang ina kaya ayaw niya mapahamak ang kanyang anak sa kamay ng ibang tao. Kaya lang sa maling paraan niya ginagawa. Ay, naku, naguguluhan na ako. Ano ba kasi ang basihan para maging mabuting ina? Ano, konsintihin yung maling ginagawa ng anak? O tuldukan na yun kapag sobra na? 'Di ba? Hindi natin alam dahil hindi pa naman tayo nagiging magulang. Maintindihan natin si Aling Mercy kung may anak na tayo at maliligaw ng landas. Di pa nga po tapos yung misyon ninyo eh. Tsaka nyo na lang po pag-usapan yung anak-anak na yan. Uy, si Mang Toti. Ngayon lang siya nakalabas ha. Ha? Ala, kawawa naman po. Paika-ika, maglakad oh. Mayroong baston si Mang Toti habang naglalakad sa kalsada. Nakokonsensya ako habang nakatingin sa kanya. Kung siguro'y naniwala akong wala siyang kasalanan, baka nagawan ko ng paraan na pigilan ng pananakit ng mga tao sa kanya. Dahil kay Aling Mercy, napahamak siya. Lumapit kami sa kanya at kinausap siya pero umiwas siya sa aming lahat. Mang Toti! Alam ko pong masama ang loob niyo sa akin, sa aming lahat. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po nagawang ipagtanggol kayo. Matandaan na ako at nagkaroon pa ako ng pilay dahil sa mga taga-baryo. Sa tingin niyo ba umaasa kayo na mapapatawad ko kayo lahat? Ang sakit na ginawa niyo sa akin. Tinawag niyo akong aswang samantalang ang totoong aswang ay nandyan lang. Umiikot sa araw para makahanap ng biktima kapag sumapit ang gabi. Alam po namin, Mang Toti. At pasensya na po talaga sa mga nagawa nila sa inyo. Ang gusto ko lang naman po itanong ay kung kilala niyo po ba yung totoong aswang? Walang kabuluhang sabihin ko pa sa inyo. Hindi na ba kayo maniniwala sa akin? Nagsasayag lang ako ng laway. Alam ko na ginagawa ninyo gusto nyo siyang hulihin. Kilalanin niyo muna kung sino siya. Paano po kung sabihin namin sa inyo na kilala na po namin siya? Nanlaki ang mga mata ng matanda sa kanyang narinig. Dumiretso na siya sa paglalakad noon. Nakakalungkot lang isipin na dahil sa maling akala, napilayan pa siya at hirap nang makalakad. Hanggang dumating na ang gabi ng kapistahan sa baryo, masayang nagsasayawan ng mga tao. Habang kami naman ni Carol ay umiikot at binabantayan niya ang kaluluwa ni Kuya Pablo. Jerome, nararamdaman kong nandito lang siya. Nandito na siya tumiikot para makaharap na mabibiktima niya. Kung gano'n, anong gagawin natin? Kailangan nating mahanap yung kanyang estatwa. Ano? Nakaharap na natin yung estatwa niya noon, di ba? Ang akala ko ba, kaluluwa niya yung kailangan nating hulihin? Hindi ko muna pinatay si Pablo noon dahil nandun yung nanay niya. Jerome, hindi naman kasi ako masama. Hindi ko kayang gawin yung basta-basta. Hindi ko kayang manakit ng alam kong may masasaktan ako. Kaya lumabas na tayo dito sa sayawan na to. Sige, doon na tayo maghanap sa may sementeryo. Doon naman siya lagi nakapwesto eh. Sige, tara na. Nang palabas na kami sa sayawan, biglang sumalubong sa amin si Aling Mercy. Hinila niya kaming dalawa ni Carol palayo sa sayawan at malayo rin sa mga tao. Alam kong hinahanap niyo siya. Hinahanap? Wala ako kaming hinahanap.
Saka bakit nyo naman po kami binabantayan? Haling Mercy, matanda na po kayo, kaya kung ako sa inyo magbago na po kayo. Pinagbigyan lang po kita nung una, kaya hindi ko po ginalaw yung anak ninyo. Pero ngayon, hindi na po. Tatapusin ko na po talaga siya, bago pa siya makapambiktima ulit. Nandun siya sa kapilya. Ano po? Sa kapilya matatagpuan ang estatwa niya. Doon niya to iniwan eh. Mag-iingat kayo dahil alam niya na ang binabalak ninyo. Kilala niya kayo, lalo ka na, Carol. Haling Mercy, bakit niyo po sinasabi sa amin to? Bakit parang sa isang iglap, pinagkakanulo niyo na yung mahal na mahal niyong anak? Masakit man eh. Hindi na siya ang dati kong anak. Kundi tuluyan na siya naging halimaw. Hindi na ako makakabawi sa lahat ng ginawa ko pero sa tingin ko, pababayaran ko lahat ng kasalanan ko kapag ako mismo ang gumawa ng paraan para mawala siya. Kung ganun, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sana'y magtagumpay kayong mapaslang siya. Patakan ninyo ng kalamansi ang kanyang estatwa. Kalamansi ang katapat ng halimaw na iyon. Alam ko na po yan, Aling Mercy. Pero salamat po sa pagpapaalala. Tara na, Carol, pumunta na tayo sa kapilya. Nang nakarating kami sa kapilya, nakita namin kaagad ang estatwang katawan ni Kuya Pablo. Unti-unti itong nagkakabitak. Senyales na bumabalik na siya sa kanyang katawan. Jerome, maganda ka na. Bumabalik na siya sa katawan niya. Nakahanda na ako. Hawak ko na itong katas na kalamansi at langis. Wala ata siyang nabiktima. Sa tingin ko gumagana yung pangontra natin laban sa kanya. Yung paglalagay ng kalamansi sa gilid ng kalsada. Ang galing mo talaga. Alam mo, mabuti na lang naisipan mo yung bagay na yun. Ayun na, nagiging tao na yung estatwa. Ako, tsak din akong inaasahan na niyang makaharap tayo ngayong gabi. Ilang segundo pa ang lumipas, lumabas na ang tunay na anyo ng estatwa. Si Kuya Pablo. Nakangisi habang nakatingin ng masama sa amin. Parang alam niyang nag-aabang kaming dalawa ni Carol sa kanya. Parehas lang yata tayo nag-aabangan sa isa't isa, no? Ano, masaya na ba kayo at nakilala niyo ako? Akala ko ba sakitin ka ha? Sa nakikita ko, mukhang napakalusog mo naman. Ay, nako. Ikaw pala talaga ang tunay na halimaw. Kung sino-sino pang tinuturo ng nanay mo para lang itago ang pagkatao mo, Kuya Pablo. Pero wala nga talagang sikreto ang hindi nabubunyag. Lahat may hangganan. Tatapusin ka na namin ngayong gabi. Alam naming wala kang nakaing tao ngayon dahil sa proteksyon na ginawa ko. Talagang pinaghandaan namin ni Carol ang gabing to, kaya hindi kami magpapatalo sa'yo. Nagpalit anyo siya bilang aswang sa harapan namin. Nagkaroon siya ng pangil. Bumaba ang kanyang mga kuko at nagkaroon ng malalaking tinik sa likuran. Bakit pala talagang hayop na yun sa personal? Hindi na bago sa akin yung ganyang anyo. Sa laki ng katawan niyan, isang bangga lang mamamatay na kaagad kapag mahina ka eh. Parang gusto mo pa yatang sabihin na mahina ako. May lalaki ako, Carol. Ang lakas na meron ako ay hindi matutumbasan ng lakas mo kahit albularya ka, no? Ay nako, basta mag-iingat ka ha. Wag na wag kang susugod kapag hindi ko pa sinasabi sa'yo. Sige, Master. Tara na! Wala kayong kawala sa akin dalawa. Isa lang ang matitira sa atin. Kapag napatay ko kayo, mas lalong matatagdagan ang lakas ko dahil makakakain ako ng laman loob na albularya. Swerte mo naman kapag napatay mo ako. Jerome, aatake na ako sa kanya ha. Magsabi ka lang ng kalamansi at langis. Sige, tara na! Mabilis kumilos si Carol sa pag-atake sa aswang na berbalang. Tumalon siya sabay bunot ng kutsilyo na nakalagay sa kanyang tagiliran. Ginamit niya iyon upang saksakin ng aswang pero mabilis din itong nakailag. Kulang na kulang ang kakayahan mo para mapatay ako, Carol. Eh kung ikaw lang, baka hindi tumagal ang mga kagaya mo sa laban. Masyado mong minamaliit ang kakayahan kong hayop ka, kaya humanda ka sa akin! Jerome, bakit hindi mo
sasabayan sa pag-atake sa akin. Mas maganda kung dalawa kayo kalaban ko. Wala kahirap-hirap kapag si Carol lang. Sige, yun ba talagang gusto mo? Pagbibigyan kita! Sige na, Jerome. Sumugod ka na! Sumugod kaming dalawa sa aswang na berbalang. Napakabilis nitong makaiwas. Kahit sabuyan ko siya ng langis at katas ng kalamansi, hindi ko siya kayang tamaan dahil daig pa nito ang hangin na hindi makita. Nakalmot niya ako sa tiyan kaya napaluhod ako sa sobrang sakit. Maraming dugo ang lumabas dahil malalim ang sugat na natamo ko. Ay, Diyos ko! Jerome, ayos ka lang ba? Carol, nag-iisa na ako kagad. Malalim ang sugat ko. Diyos ko! Sige, ako nang tatapos sa kanya, ha? Tumabi ka dyan sa gilid. Pasusundan ko siya ng tingin kahit maglaho pa siya sa hangin. Basta ako nang bahala sa kanya. Huwag naghihina ka na kagad, Joe. Sumuko na kayo at maging alagad ko na lamang. Pwede ba? Kahit kailan, hindi ako magpapaalipin sa mga masasamang nilalang na kagaya mo. May paninindigan kami. Kaya lalabanan kita hanggang kamatayan. Yan ang gusto ko sa'yo. Palaban ka kahit matatalo ka na. Napakuyom si Carol ng kanyang kamao at sinugod muli ang aswang. Nahuli siya ng aswang na berbalang sa leeg. Sinakal siya nito habang humahalakhak sa tawa. Biglang sinaboy ni Carol ang kanyang hawak na langis na may halong katas na kalamansi. Nabitawan ng halimaw si Carol nang umusok ang muka nito. Napakayabang mo kasi. Naisahan tuloy kita. Hindi ka na mapapatawad. Tatahan mo yan. Titirisin kita, babae ka. Dami mo pang sinasabi. Tuloy tayo laban. Carol, tapusin mo na kaagad ang halimaw na yan. Bago pa ako maubusan ng dugo. Ako, oo nga. May sugat ka pa nga pala. Ito na, tatapusin ko na talagang damuhong aswang na to. Umanda ka sa aking aswang ka. Damihan mo na ang paglanghap ng hangin. Dahil ito na yung huli mong paghinga. Ganun na. Biglang umatake ang aswang na berbalang kay Carol. Natumba si Carol nang binangga siya nito. Dadaganan niya pa sana si Carol pero biglang dumating si Aling Mercy. May dala itong lagaraw kaya ginamit niya iyon para itaga sa braso ng kanyang mahal na anak. Bagay na hindi namin inaasahan at ng aswang. Naputol ang braso ng aswang kaya napaangil ito sa sobrang sakit. Tama na, Pablo! Hindi na ako papayag na madagdagan pa ang taong papapatay mo. Hanggang dito na lamang ang kasamaan mo. Paano nangyari ikaw mismo na nanay ko ang gustong pumatay sa akin? Nangako ka na pagtatanggol mo ko at tutulungan. Pero hindi mo ako pinanindigan. Pinangako ko ang lahat ng iyon sa anak ko. At hindi sa'yo na halimaw ka. Halimaw ako sa paningin mo kayo. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Tama ng satsat! Dahil unti-unti nang tumutubo yung brasong naputol. Sigurado akong wala siyang balak sumuko. Patawad po, Aling Mercy, pero papatayin ko na po talaga tong halimaw niyong anak. Binabasbasan kita. Patayin mo na yan. Sinugod ni Kuya Pablo si Aling Mercy, pero naunahan siya ni Carol. Sinabuyan siya ni Carol ng langis at kalamansi sa mukha, sa likod at sa dibdib, kaya nagwawala ito sa sobrang sakit. Kiniskis niya ang kanyang katawan sa lupa para lamang mapawi ang sakit at hapdi sa kanyang katawan. Walang iya ka, Carol! Lalo ka na matanda ka. Traitor ka! Sana, hindi na lang ikaw ang naging nanay ko! Dapat lang talagang patay na masasamang nilalang na kagaya mo! Patayin mo na siya, Carol! Ako na ang tatapos sa kanya. Teka, Aling Mercy, kaya niyo po ba talaga? Hindi na anak ang turing ko dito sa halimaw na ito. Hindi na siya ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko si Pablo. Pero kinain na siya ng kasamaan at nakapangyarihan ng kanilipan. Kaya tatapusin na kita, Pablo. Huwag na! Huwag mo!
Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kapilya matapos siyang tagain ng sariling ina ng lagaraw. Natanggal ang ulo nito sa kanyang katawan. Napaluhod sa lupa si Aling Mercy matapos niyang patayin ang kanyang sariling anak. Patawarin mo ako, Pablo, pero kailangan ko itong gawin para matapos na ang sumpat at kasamaan mo. Patawad. Wala na po siya. Ginawa kayo alipin ng sarili mong anak at sa wakas, nakawala na rin po kayo. Alam po naming masakit pero tama lang po na tinapos niyo na po yung kasamaan niya, Aling Mercy. Carol, anong gagawin natin sa bangkay niya? Ipakita natin sa mga taga-baryo yung katawan niya. Nasa ganun malinis na rin natin yung pangalan ni Mang Toti. Ay, sa tingin niyo ba'y mapapatawad ako ng mga taga-baryo kapag nalaman nilang anak ko ang aswang? Baka pati ako'y patayin nila. Maiintindihan ka nila, Aling Mercy. Lalo na kapag parehas kayo magulang. Salamat po sa ginawa ninyo para mabilis namin matunto ng kanyang katawan. Walang anuman. Kinaumagahan, tapos na ang piyesta ng baryo. Pinakita namin sa lahat ang katawan ni Kuya Pablo na umuusok dahil natatamaan ng araw. Halos lahat ay hindi makapaniwala na siya pala ang aswang sa baryo. Ay, sinungaling ka talagang matanda ka. Abay si Mang Toti pa yung tinuturo mong aswang noon para lamang malaya makapatay ang anak mo. Ay, Helen, patawarin ninyo ko. Patawarin mo ko, Toti. Nasaktan na ako. Niyo ko. At hindi ko na maibabalik ang lahat, kaya bakit pa ako makagalit sa'yo? Ang totoo po niyan, siya po mismo nagturo ng statwa ni Kuya Pablo kung saan niya ito iniwan. Dapat din po tayong magpasalamat kay Aling Mercy. Dahil po sa kanya, tinapos niya ang kasamaan ng kanyang anak. Tama po si Jerome. Kaya wag na po sana kayo magalit sa kanyo. Napakahirap po ng ginawa niya. At hindi po natin alam kung gaano kasakit yun sa kanya. Ngayong wala na po yung anak niya. Kaya sana po patawarin niyo na siya. Ay naku mahirap at masakit nga ang ginawa na yun Aling Mercy. Salamat sa iyo, Carol ha. Hindi talaga kami naniniwala nung una na isa kang albularya. Pero tingnan mo naman ang ginawa mo. Lahat kami dito naligtas na. At nabunyag ang kasinungalingan ng anak ni Aling Mercy. Taos-pusong nagpasalamat ang mga tao kay Carol dahil sa katapangan na ipinakita nito sa buong baryo. Sa kabila ng hindi pagtitiwala sa kanya ng mga taga-baryo, hindi siya sumuko. Bagkus, gumawa siya ng paraan kung paano niya maililigtas ang lahat. Ate Carol, tapos na po pala yung misyon ninyo. Ano pong plano ninyo ni Kuya Jerome? Ay oo nga naman, Carol. Balita ko matagal nang naliligaw sa itong si Jerome, hindi ba? Kawawa naman wala pa rin siyang pag-asang natatanaw sa'yo. Kawawa naman ko, iiwan mo sa area. Huwag po kayo mag-alala, Ate Ellen. May napag-usapan na po kaming dalawa ni Jerome. Talaga? Yes! Sasagutin mo na po ba siya? Kaya lang, hindi po kayo taga dito sa baryo. Iiwan niyo rin po siya Hindi. Oh? Hindi na ako aalis dito. Dito na ako maninirahan, Jose. Mabubuhay naman na kasi ako dito sa negosyong pagbibilad ng sili sa kanang karni Hindi kita pababayaan, Carol. Ikaw pa ba? Lakas mo kaya sa akin. Sa wakas, magkakaroon ka na rin ng love life, Kuya Jerome. Ay, salamat naman. Naging masaya ang mga tao para sa amin ni Carol. At doon ko na nga mas lalong pinagpursigihan ang panliligaw sa kanya. Dalawa na kaming naghahanap buhay. Ako ang tagabili ng sili at karne at siya naman ang tagabilad. Oh, baka pagod ka na dyan ha? O eto, kumain ka na muna ng merienda. Salamat.
Ay, alam mo, hindi ako nakakaramdam ng pagod dahil nakikita naman kita. Mhm. Eh baka nga ako, ikaw pa tong napapagod. Sige na, ako na magbibilad niyan. Mainit pa naman eh. Masisira ang balat mo dyan. Ay nako, ayan ka na naman eh. Matagal ko na tong ginagawa, kaya madali lang to para sa akin, no? Ay. Ate Carol, Kuya Jerome, merong masamang balita. Ha? Ano na naman yun? Si Aling Mercy po. Natagpo ang walang buhay sa bahay niya. Ngayon Ano? lang po. Ano? Opo, nagbigti raw po. Diyos ko. Siguro hindi niya nakayanan yung kalungkutan sa pagkawala ni Kuya Pablo. Kawawa naman si Aling Mercy. Kaagad kaming nagtungo sa bahay ni Aling Mercy na mga sandaling iyon. Binubuhat ng mga taga-baryo ang kanyang katawan na nakabalot sa makapal na kumot. Siguro nakukulila siya sa kanyang anak kaya nagpakamatay na lang. Kahit kailan talaga hindi mapapantayan ang pagmamahal ng isang ina. Ay, kaya nga ho, Mang Toti. Handa siyang gawin ang lahat-lahat para kay Pablo. Napakaswerte ni Pablo dahil nagkaroon siya ng ina na kagaya ni Aling Mercy. Ay, sumalangit tawa. Bibigyan natin siya ng maayos na libingan. Nakatulong din siya sa ating lahat para maging tahimik ang baryo. Kaya kailangan nating magbayanihan para sa kanya. Tama. Sa kami naipon po akong pera. Gagamitin ko yon para pagbili siya ng kabaong. May pera din ako doon. Ibibigay ko na lang yung pambili ng kanyang kandila. Tulong-tulong kaming lahat sa baryo para maipalibing ng maayos si Aling Mercy. Pagkatapos ng mga masasamang nangyari sa baryo, unti-unting nakabangon ang lahat. Kami naman ni Carol ay tuluyan ng naging magkasintahan at nagsasama na kami sa iisang bubong. Isang umaga, galing ako sa katayan ng mga karne. May magandang balitang isinalubong si Carol sa akin. Jerome, mahal, Oh, may magandang balita ako sa'yo. ano yun? Magiging tatay ka na. Ano? Buntis ako 3 buwan na. Ano? Totoo ba yan? Oo nga. Magkakaanak na tayo. Bukas na bukas samahan mo ako magpa-check up sa doktor ha. Oo naman. Tamang-tama, malaki ang sweldo ko ngayon dahil 4 na ba ako yung kinatay ko. Mabuti naman kung ganun. Napakasaya ko naman. Carol, huwag kang mag-alala. Ihahanda ko na ang kasal natin. Sa lalong madaling panahon. Talaga? Oo naman. Gusto ko sana kapag may silang mo na yung anak natin, may basbas na ng pare ang ating pagsasama. Yun daw kasi ang sikreto para mas lalong maging tahimik at mapayapa ang buhay natin bilang mag-asawa. Tiwala ako na magiging mabuting asawa ka sa akin at magiging mabuti tayong magulang sa anak natin. Nang maisilang ni Carol ang sanggol naming dalawa, mas lalo pang sumaya ang puso ko. Kaagad namin itong pinabinyagan. Nakilala sa baryo namin si Carol bilang isang tagabilad ng karne at sili na isang magaling na albularya. Sa kasalukuyan, nadagdagan pa po ang aming anak. 4 na sila. Paminsan-minsan, sinasamahan ko si Carol sa pagkatay ng masasamang aswang para sa katahimikan ng bayan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nawa ay may napulot po kayong aral sa istorya naming dalawa. Muli, ako po si Jerome at ito ang aking kwento. At iyon na nga ang kwento ni Jerome at ni Carol. Oh, Carol. O, diba? Yes. Happy ending pa rin siya. Wala ka naman tayo hindi nagiging happy ending. Oo nga, no? Baka gusto nyo, charot. Ayun na nga, di ba? Ang dami nilang pinagdaanan. Sa simbahan din ang kanilang Oo, nagkabintang-bintangan pa kung sino yung totoong aswang. Si di ba? ano kasi? In fairness, habang nire-record natin to, nag-iisip din ako sino nga ba. Kasi ang pinaghihinalaan si Mang Toti or si ano, di ba? Si, pangalan na yung isa? Yung nanay. Oo, yung nanay. Nung una nga, akala ko yung nanay. Okay. Kaya ayun,
Congrats naman sa mga nakahula kung sino talaga yung totoong aswang. At kung ano man ang favorite ninyong parte ng ating kwento, Yes. i-comment nyo na yan sa baba. At kung ano mang nakakatawang experience ninyo habang sumusuporta sa ating channel at malay nyo, kayo na mapili nating Kayanggaw of the Day sa susunod nating video. Kaya naman patuloy lang mag-LCSS, like, comment, share, and subscribe. And all together, magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Bye! Thank you!